Magandang araw po sa ating lahat. Narito po muli tayo sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Dito po sa Marinduque News Network. Na kung saan po ating sa pamagitan po ng ating programa ay malaya nating na ipapahayag at napapag-usapan ang sitwasyon sa lalawigan ng Marinduque. Upang ating maiparating sa ating mga mamayan ang mga gawain at accomplishment ng mga ating kapulisan sa Marinduque Police Provincial Office. Bago po ako magpatuloy sa aking programa, nais ko po munang bumati sa isang magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Marinduque News Network. Lalo-lalo na narito po kasama po namin si Sir Santino. Magandang umaga, sir. At siyempre sa mga bisita po natin ngayong umaga, magandang umaga sa atin lahat. Ako po si Police Major Elmer Lontok Manalo, ang kasalukuyan po Chief Police Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Police Provincial Office. Atin po munang binabati ang aming Provincial Director po na si Police Colonel Wilson A. Santos D6. Sir, magandang umaga po. Sa amin pong DPDA, Police Lieutenant Colonel Sonia B. Gabiana. Ma'am, good morning. Sa amin pong Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Melvin B. Lontok. Good morning, sir. At syempre sa mga staff officer po ng Marinduque PPO, nandiyan po si Police Major Lawrence Batalya ng Operation. Nag-iintay po sa atin ng pagbati. And Police Major Marlon Hernandez ng Investigation. Wait, nagpapabati yan. Alam na niya yan. Kaya sa ating po mga taga-subaybay, magandang umaga po sa atin lahat. Nandiyan din po si Police Major Yancy Sapio ng Provincial Plans. At siyempre po sa kabuuan po ng kapulisan ng Marinduque, magandang umaga sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa aking mga kasama sa Police Community Affairs and Development Unit. Diyan po sina Lieutenant Treyna Alcampado, PEMS Anali Rihano, Police Senior Master Sergeant Milan Soberano, Police Staff Sergeant Franklin Orilla, Police Staff Sergeant Hasmin Sul, and siyempre si Police Corporal Ariel Mandak and Police Corporal Benji Mausar. And siyempre po, dun sa aming pinaka-sweetify si NUP Salvacion. Yan po yung mga kasama ko, baka maginanakit sa atin pag hindi po natin na bagati sa ating programa ngayong umaga. Atin pong may mga bisita po tayo ngayong umaga mula po sa bayan ng Gasan, mga pulis na nakasign po sa Gasan, yung kanilang Deputy Chief of Police po ng Gasan Municipal Police Station. Then mamaya din po, makakasama ko din po yung nakakasama po din natin yung police po ng Mugpug Municipal Police Station. And siyempre po sa Force Commander po ng Provincial Mobile Force Platoon ng Marinduque po. Atin pong makakasama din ngayong umaga. Atin pong tatalakayin ngayong umaga, lalo-lalo na po ang mga bagay, lalo na po sa peace and order ng ating lalawigan, lalo-lalo na dito sa bayan na nasasakupan po ng ating mga bisita. Atin pong aalamin sa kanilang sitwasyon po ng bawat bayan na kanilang nasasakupan. At syempre po, sa Provincial Mobile Force Platoon, kung anong sitwasyon lalo-lalo na po sa ating sitwasyon sa Marinduque, sa peace and order, and then lalo na po sa internal security operation na ating lalawigan. Ang una po nating bisita ay kagaya na banggit ko po, ang Deputy Chief of Police po ng Gasan Municipal Police Station, Police Lieutenant Raquel Lacdao. Una po sa lahat, nais ko pong batiin ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa lalawigan ng Marinduque ng isang magandang umaga. Ganon din po sa ating minamahal na Provincial Director na si Police Colonel Wilson A. Santos D6, sir, at sa mga staff officer ng Marinduque Police Provincial Office, sa ating program host na si Sir Police Major Elmer Manalo, sir, Chief ng FICADU ng Marinduque Police Provincial Office. Ako po si Police Lieutenant Raquel Lacdao, Deputy Chief of Police for Admin ng Gasan Municipal Police Station. Nandito po ako upang ibahagi ang updates ng peace and order sa buwan ng Abril sa bayan ng Gasan. Ganon din ang mga plano at programa ng aming himpilan kaugnay sa pagpapalakas ng ating kampanya kontra iligal na droga at terorismo.
na kinabibilangan ng mga miyembro ng KKDAT o inatawag nating Kabataan kontra Droga at Terorismo o ang mga kabataan sa bayan ng Gasan at ang patuloy na pagsasagawa ng mga aktibidades ng aming himpilan na may kaugnayan naman sa ating tinatawag na NTF-LCAP o mas kilala bilang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yan po, ating talakayin po yan. Ngayon, Abril 22, 2021. Una po pala, babatiin ko muna po yung aking asawa sa aming anniversary namin po ngayong araw na ito. April 22, 2021, 15 years na po. Wow. Happy 15 years anniversary sa aking nag-iisang asawa po. Para baka makalimutan po natin ang pagbati ay yun ang pinakamahirap po na explanation. Isang tungkulin po natin bilang talagang hindi lang sa kapulisan, sa pamilya po ay sa ating trabaho. Kaya po ngayong Abril 22, 2021, kagaya po nabanggit ko kanina, bisita po natin ang Deputy Chief of Police ng Gasan Municipal Police Station. Ang Gasan talagang isa din po sa malaking bayan dito sa atin sa lalawigan. May 25 din pong barangay. Kaya ating aalamin din po sa kanila kung talagang yung kanilang sitwasyon, lalong-lalo na po sa kanilang peace and order situation po ng bayan. Ngayon, lalo na po ngayon sa panahon ng Abril 2021, nasa panahon pa rin po tayo ng celebration ng summer, sabi nga natin, Holy Week and summer vacation. Narin pa rin yung ating sa pandemya, nandiyan pa rin po. Kaya ang ating pong bisita ngayon ay ating aalamin po sa kanya ano pang sitwasyon sa bayan ng Gasan. Ating pong alamin sa kanya yung situation update po sa bayan ng Gasan. Malugod po namin ipinapaalam sa inyo na sa buwang ito na Abril 2021, ating kukumustahin ang kasalukuyang sitwasyon ng peace and order sa inyo sa bayan ng Gasan. Kung anong ginagawa nila upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Gasan. Okay sir, malugod po namin ipinapaalam sa inyo na sa kasalukuyan ay napapanatili po namin ang katahimikan ng bayan ng Gasan. Wala po tayong namomonitor ng mga grupo ng mga manliligalig na maaring maging banta sa ating kapayapaan at upang matiyak natin ang kaayusan sa bayan ng Gasan ay patuloy ang aming kampanya laban sa kriminalidad sa pamamagitan ng pagkakandak po ng dialogue, pulong-pulong at yung mga barangay visitation. Dito ay pinapaalam natin sa komunidad yung mga dapat nilang gawin kung sakaling sila o ang kanilang kakilala ay maging biktima ng krimen. Na dapat sila ay agad na magsumbong sa kinauukulan, pumunta sa pinakamalapit na presinto na nasasakupan ng pinangyarihan ng krimen. Ganon din kung may mga iligal na gawain na nangyayari sa kanilang lugar. Patuloy rin sa pamimigay ng mga babasahin na may kaugnay sa pagsugpo sa kriminalidad at iba pang iligal na gawain sa bayan ng Gasan. Ganon din po ay patuloy kaming nagpo-post ng mga crime prevention at saka safety tips sa mga official social media accounts ng Gasan MPS tulad po ng Facebook, Twitter, at upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong serbisyo sa ating mamamayan. Patuloy din po ang mga pagkandak ng mga beat patrolling, mobile patrolling at checkpoint operation araw-araw po at saka sa gabi isinasagawa po ng ating mga kapulisan. Yan po ang ating sitwasyon, lalo na kung may mga insidente din tayong pailan-ilan sa bayan ng Gasan, pero yan naman ay ating may mga ilan ding nahuhuli sa implementation ng mga special law Yes, sa sir. bayan ng Gasan. May mga ilan ding nga lang tayong mga insidente na nangyayari, pero ito naman ay nare-resolve ng ating mga kapulisan ng bayan, sa bayan ng Gasan. Kaya ang bayan ng Gasan, matasabi pa rin natin na isa sa tahimik pa rin po sa ating lalawigan. Siyempre ang lalawigan po natin ng Marinduque. Consider pa rin po talaga napaka tahimik at payapa pa rin po ating lalawigan.
Kaya ito din po, kagaya na nabanggit ko, ang programa po natin ito ay upang mabigyan din natin ng impormasyon ang ating mga mamamayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Kaugnay din po, ating alamin din po, kagaya po na nabanggit ko, ngayon po ay nasa panahon pa rin tayo ng summer vacation. Kaya may mga ginagawang deployment o ah, deployment ang mga bawat kapulisan po natin. Lalong-lalo na sa yung tinatawag po naming Upland Sumbak, Upland Summer Vacation. Kaya upang sa kaligtasan ng mga mamamayan, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Gasan. Kaya ating alaman din po kung anong ginagawa nila ngayong mga pagsisecurity o pagdideploy ng mga tao ng mga ating mga kapulisan. Kasama din po ang mga barangay dahil yun nga po, ipinararating ko din po sa ating mga iba pang ahensya ng gobyerno. Maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsuporta sa amin hanggang sa barangay po, mga barangay official hanggang sa barangay tanod and mga force multiplier po natin. Kaya ito po yung ating alamin po ngayon. Ito po yung nakakasama natin sa mga deployment ng summer vacation. Kaya alamin po sa bayan ng Gasan. Pagdating po sa Upland Sumbak, sa kasalukuyan, patuloy ang pagsasagawa ng mga pagpapatrolya at pagbisita sa mga lugar na maaring puntahan ng ilan nating mga kababayan tulad ng mga beaches, yung mga resort, at yung mga park na kung saan marami ang tao minsan na hindi po na-observe yung health protocol natin. Kaya madalas po kaming nandyan na nanasakupan po ng bayan namin ng Gasan upang masiguro natin na natutupad o naisagawa ang pagsunod sa ating health protocol. Nagsasagawa rin tayo ng mga pagbabandilyo, yung mga uplansita at coordination sa mga may-ari ng mga nasabing establishment, sir, at maging sa ating mga barangay official na nasasakupan dito. Nais ko rin pong idagdag sa ngayon ay pinagbabawal pa rin po yung pagpunta o pagbisita sa ating pong Tres Reyes Island na nasasakupan ng barangay ng Pinggan po upang magliwaliw o maligo. Yan po ay may resolution ng ating barangay Pinggan. Approve po yan ng ating sangguniang bayan. Kaya yun po ay pinagbabawal po muna pansamantala ngayon, sir. Yan po, talagang ngayon kahit po tayo gusto talaga natin mag-celebrate, kaya yun po nais natin parating sa ating mamamayan, talagang hinihigit pa po rin natin ang implementation ng health protocol kasi mayroon pa rin po tayong pandemya. Ika nga po, kailangan pa rin namin yung pakikisama ng ating mga mamamayan, ng ating mga kababayan na sumunod pa rin po tayo sa minimum health protocol na ipina-implement ng bawat bayan po natin sa lalawigan. At isa din po sa nagiging trabaho ng kapulisan para sa kalaman din po ay talagang patuloy pa rin po yung aming kampanya sa mga illegal activities, kaya po ng illegal drugs. Patuloy pa rin po yung aming awareness na ginagawa sa mga kapulisan, sa mga barangay, sa mga kahit minsan po posting ng sa social media, pinararating namin para makaiwas tayo. Madami po tayong ginagawa diyan. At siyempre lalo na po dito sa atin sa lalawigan, ang laban din po sa mga terorismo ay kahit tayo po ay ISO cleared province, patuloy pa rin po natin pinoprotektahan itong ating lalawigan at sa illegal drugs. Kaya isa din po sa ating tatanungin sa ating bisita ngayong umaga kung anong mga hakbangin na isinasagawa nila sa kanilang bayan, sa bayan ng Gasan tungkol dito sa usaping sa illegal drugs at terorismo. Para sa kaalaman po ng lahat, ang ating pong bayan ng Gasan ay may mga barangay affected and barangay cleared na po na barangay. Ngayon po, ang ginagawa na lang po naming programa, patuloy po yung pagmomonitor at pagbabantay natin sa ating mga kabarangayan. Katulong yung mga BADAC members o yung mga barangay officials natin, ang KK.DOT members sa bawat barangay, kaugnay po sa mga taong posibleng maging banta sa kapayapaan ng ating bayan o yung pagpasok ng illegal na droga sa kanilang barangay, sir. Yung mga magdadala, yung mga magbebenta, yung nagsasagawa din tayo po ng mga dialogue, pulong-pulong, ina-orient po yung mga kabarangayan kung anong klaseng mga tauhin na pwede nating paghinalaan na nagdadala o nagbebenta ng drugs sa kanilang lugar. Nagkakandak po tayo ng mga symposium, mga film showing,
upang magkaroon po sila ng mga kaalaman sa panganib na dulot ng illegal na droga, lalo na po sa mga kabataan. Yan po. Talagang lalo na po ngayon, may coordination tayo sa PDEA, sa Philippine Drug Enforcement Agency na nakatalaga din dito sa atin sa probinsya ng Marinduque. Ngayon po, kasalukuyan din po tayong nagba-validate sa bawat barangay. Kaya yung mga kapitan, sila din po yung magbibigay ng or magre-request sa mga validation team kung sa retention o drug cleared barangay nila na nasasakupan. Dahil titingnan sa validation kung talagang sinasagawa po para malaman kung ang ating mga barangay at mga bayan ay kasalukuyang cleared pa rin sa illegal drugs na activities o mga illegal drug personalities na nasakupan nating bayan o lalawigan. Kaya ito po ay isa din sa ating patuloy na sinusubaybayan upang i-monitor yung mga illegal activities, lalong-lalo na po doon sa illegal drugs. Kaya kasama po natin, kagaya na nabanggit ko, ang taga PDEA. At syempre po, yung mga yung member po ng BADAC, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, and syempre yung member din po ng MADAC hanggang sa PADAC po, hanggang sa Provincial Anti-Drug Abuse Council, na patuloy po nagkakaroon po tayo ng validation para masigurado po ang ating lalawigan na talagang drug-filled provinces. Yan po yung mga ilang bagay na ating inalam sa bayan ng Gasan, na siyempre kagaya po na nabanggit ko, ang bisita natin si Police Lieutenant Raquel Lacdao, ang Deputy Chief of Police nila ng Gasan Municipal Police Station. At siyempre bago po natin siya hihingan din po natin siya bago natin matapos yung kanyang oras sa ating pagiging bisita natin ngayong umaga. Hihingan din po natin siya ng kanyang mga ilang pang bahagi. Baka may nais pang sabihin sa ating mga mamayan, lalo-lalo na po sa bayan ng Gasan, upang kung ang may programa pa sila na nais iparating or kung paano pang maibigay pang impormasyon sa ating mga mamamayan ng Gasan. Ating idagdag natin kung ano yung paninais na maaaring hindi ko naitanong sa iyo pero pwede mo ninyong masabi at maiparating sa ating mamamayan. Yes sir, may programa po na isasagawa ang Gasan Municipal Police Station. Magsasagawa po kami ng pagpupulong sa lahat ng bawdes ng ating lahat ng barangay ng bayan ng Gasan po, upang maipaalam sa kanila yung tamang proseso po ng pag-handle o yung pagpa-file ng case papunta po sa amin sa station. Yun po yung dapat na maipaalam namin sa kanila o maibigay sa kanila. Ganon din po yung dapat malaman din po ng ating mga vowdes kung ito po ba ay case ng vowsy talaga or rape case or acts of lasciviousness o para sa kababaihan talaga or kabataan. Yun po ang dapat naming maipaalam sa kanila na gusto po sana naming maipaabot sa kanila para makausap po sila ng maayos at maganda. Ganon din po sir, yung mga elements po ng mga crime para malaman din po nila. Importante po kasi malaman nila ito. Sa isang mga susunod na programa natin i-discuss yung mga bagay na yan para kung ano yung mga element ng crime, lalo kung ano yung mataas na nangyayaring insidente sa bayan ng Gasan. Yun ang ating talakayin susunod sa inyo mga Yes sir. Kagaya po ng mga binanggit ko kanina po, may mga ilang minuto lang ako binigay po sa ating mga bisita dahil tatlo po yung ngayong umaga ang ating magiging bisita dito sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Kaya yung mga nais din po sa ating mga taga-subaybay, kung may mga comment, nandiyan lang po yan sa FB account ng Marinduque News Network natin. Yung mga may sa ating mga taga-subaybay po. Then, ang isa po, mapasalamat sa ating bisita sa Gasan, sa kanyang paunlak sa atin. Then, aking babanggitin din po, maraming salamat din sa mga naging kasama namin kaninang umaga sa activities namin po kaninang umaga sa Barangay Lipata, Buenavista.
Marinduque. Yung kagaya po ng Department of sa DNR po. Kasama po namin ang DNR kaninang umaga, ang Provincial Mobile Force Platoon natin, and ang mga pulis po natin sa Marinduque Police Provincial Office, at ang mga kapulisan din po sa Binubista Municipal Police Station. Nagkaroon po kami kaninang umaga ng tree planting activities. Kaya dun sa mga nakasama pa namin, lalo na po sa barangay ng Lipata, maraming salamat sa pakikipagtulungan sa inyong at naging tagumpay yung ating activities kaninang umaga. Kagaya po, salamat sa naging bisita natin ngayong umaga. At gana muna po tayo para sa susunod po. Break po talaga, kaunting oras para po sa ating mga, para paghanda po yung may kasunod pa po tayong dalawang bisita ngayong umaga. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat po sa ating technical staff ng MNN, Mr. Santino Latoreno, sir. Sa ating pong program host, sir, Police Major Elmer Manalo, ang ating pong Chief Hikado ng MPPO, sa aming pong local government ng Bayan ng Gasan, sa mamuno po ng aming Mayor, Honorable Mayor Victoria Laulim, sa mga personnel po ng Gasan Municipal Police Station, sa lahat ng tagapakinig po ng Marinduque Network. Muli, maraming salamat at isang magandang umaga po sa ating lahat. Salamat. Then may kasunod po tayong bisita sa ilang saglit po. Bibigyan din po natin ng daan yung ating kasunod na bisita. Konting ano lang po kami, break para Hindi po natin kalimutan na ang COVID-19 pandemic ay nandyan pa rin po. Kunting panahon na lang at nandyan na po ang vaccine. Tuloy-tuloy po natin itong ipagpapatupad at mag-observe tayo. Bakit kailangan magpabakuna kontra sa COVID-19? Kasama ang BIDA steps at pagsunod sa minimum public health standards, ang pagbabakuna ay isang mahalagang paraan upang maprotektahan ang sarili sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o food approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo, tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon. Ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat na mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ang Philippine National Police sa panguna ng ating Chief PNP, Police General Debold Menorias Sinas ay taos-pusong sumusuporta sa vaccination program ng ating pamahalaan. Ang PNP Health Service ay handa para sa pagbabakuna ng ating kapulisan. Nagtalaga tayo ng vaccination site sa PNP General Hospital at sa ating regional offices. Tayo rin ay nag-training ng mga vaccination team para sa programang ito. Mahigit 1 taon na tayong nakikipaglaban sa banta ng COVID-19. Maraming buhay itong kinitil, sinirang pangkabuhayan at maging ang lagay ng ating ekonomiya. Kahit tayong mga pulis ay di rin ligtas sa bagsik ng virus na ito. Marami tayong kasamahang pulis na nagpositibo, nagkaroon ng malalang kondisyon at ang iba'y binawian ng buhay. Sakit ng aking katawan, ang aking ulo, at nawala na po ng mga panglasa, na-isolate na ako, at nilagyan ako ng tubo. Habang na-intubate ako, nakagapos ng 2 kamay ko, ipinasok ako sa ICU. At ngayong nalalapit na ang pagbabakuna, isa itong napakalaking tulong sa ating lahat bilang ating proteksyon sa banta ng COVID-19. Itong bakuna na ito ay biyaya na ito ng Panginoon.
puspusan ang paghahandang isinasagawa ng pambansang pulisya upang maisakatuparan ang vaccination program para sa mga miyembro nito. Suporta at pakikiisa ng lahat ang kailangan para sa tagumpay ng pagbabakuna. Kasama ang lahat ng PNP Medical Frontliners, hinikayat po natin ang lahat na magpabakuna laban sa COVID-19. PNP, good morning to all. I would like to encourage our 220,000 strong PNP personnel to get vaccinated and support the national government's COVID-19 vaccination program. It is critical that we protect ourselves and protect our families. However, it is equally important that as frontliners, we show confidence in the vaccination program of the government so that other people will be encouraged to follow our example and get inoculated. Together, our action can help others decide to get vaccinated and be part of the solution to end the pandemic in our country and get to live our lives as we know it. Iba na ang protektado, magpabakuna tayo, walang iwanan. Thank you at mabuhay tayong lahat. This will help prevent the spread of COVID-19. Hindi po natin kalimutan na ang COVID-19 pandemic ay nandyan pa rin po. Kunting panahon na lang at nandyan na po ang vaccine. Tuloy-tuloy po natin itong ipagpapatupad at mag-observe tayo. Bakit kailangan magpabakuna kontra sa COVID-19? Kasama ang BIDA steps at pagsunod sa minimum public health standards, ang pagbabakuna ay isang mahalagang paraan upang maprotektahan ang sarili sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o food approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo, tulad ng Magandang umaga po muli sa ating mga taga-subaybay. Narito muli tayo sa kalutang ng pulisya sa Marinduque. Kagaya po na nabanggit ko kanina, atin din pong bisita ang Force Commander ng Provincial Mobile Force Platoon ng Marinduque. Ito pong unit na ito, talagang sila po yung nakapokus na nagpoprotekta sa atin sa lalawigan. Lalong-lalo na po sa internal security operation ng lalawigan. Kaya sila po yung magbibigay sa atin ng mga suporta, lalo-lalo na sa mga kapulisan natin sa mga police station. Sila po yung tumutulong din po sa ating mga kapulisan. At siyempre po sa buong lalawigan ng Marinduque. Kaya bago po aking simulan o tanungin muna ating bisita, siya muna hingan mo ng kanyang mensahe at pagpapakilala po sa ating mga taga-subaybay. Good morning, Police Major Kent Joan T. Quintana. Magandang umaga, Classmate Elmer Manalo. Bago po ako magpakilala, nais ko po munang batiin kayong lahat ng isang magandang at mapagpalang umaga. Ganun din po sa aming Provincial Director na si Police Colonel Wilson A. Santos VI, sa Command Group and Staff Officers ng Marinduque Police Provincial Office. Ganun din po sa aking dalawang makisig na platoon leaders, si Police Lieutenant Raynante Marigsa at si Police Lieutenant Justin Anogi. At syempre, doon sa aking mga tauhan dyan sa Marinduque Police Mobile Force Platoon. Ako nga po pala si Police Major Kent Joan Quintana, ang nakatalagang Force Commander ng ating Marinduque Mobile Force Platoon.
Para po sa inyong kaalaman, ang aming pong opisina ay matatagpuan sa Old Mogpog Municipal Police Station, dyan po sa Barangay Dulong Bayan, sa bayan po ng Mogpog. Ayan. Yan po, bali may dalawa po silang ang Provincial Mobile Force natin, may dalawa pong mga dalawang platon po. Yung isa pong platon sa Santa Cruz. And yung isa po ay narito sa pinaka-headquarters po nila ngayon ay narito na yung kagaya po nabanggit ni Mate Quintana, ni Major Quintana. Narito na po sa bayan ng Mogpog, yung dating police station ng Mogpog Municipal Police Station. And may mga personnel din po sila nasa Balanacan po. Isa din po. Kaya sila din po talaga yung ating mga nakakasama lalo na sa Balanacan, yung mga papasok ng lalawigan natin, sila po yung katulong ng ating mga provincial health officer natin para mag-check sa mga papasok sa ating lalawigan. Lalo na ngayon po tayo nasa panahon ng pandemya talaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga protection natin, ang mga para ma-implement po yung mahigpitan natin yung papasok sa ating lalawigan. At atin din po ngayong umaga ating alamin sa ating bisita kung ano yung update ng kalagayan ng ating probinsya sa usapin po ng insurgency o insurhensya. Atin pong alamin sa ating bisita. Oo, mate. Sa ngayon nga, ayon sa ating usapin sa insurgency, ay ang probinsya ng Marinduque ay nananatili pa rin insurgency free. At para po sa mas madaling maunawaan ng ating mga kababayan, ang ibig pong sabihin nito ay ang ating probinsya ay ligtas pa rin sa anumang pananakot at panggulo ng mga teroristang CPP-NPA. Kaya mas pinag-iigting pa natin ang pagsasagawa ng mga internal security operation activities para mas mapapanatili pa natin ang kaayusan at katahimikan sa ating probinsya. At para po sa inyong kaalaman ng ating mga tagapakinig, tatlong probinsya lang po dito sa ating bansang Pilipinas ang may kategorya na insurgency free. Ito po ay yung probinsya na Romblon, yung Cavite, at ang pangatlo po ay ang ating probinsya. Kaya yan po ay napakahirap makuha, yung ganyang kategorya. Kaya napakapalad po ng ating probinsya at naging insurgency free po tayo. Yan. Kaya sa ating po mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque, sa mga bawat barangay, bawat bayan, ay yun po ang aming patuloy pa rin pong hinihiling at hinihingi na inyong patuloy na suporta upang mapanatili po talaga natin na ISO cleared tayo, province. Ika nga po ay hindi po natin ito mamimaintain kung mapapanatili kung hindi nyo po kami susuportahan at tutulungan. Kaya sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque, inyo pong ipagbigay alam kung kayo mga may nakikita o naobserba na pumapasok na dito sa ating lalawigan para atin pong malaman. Tayo lang po ang pwedeng magkaroon ng katulong. Kaya nasa mamayan po namin, nasa inyo po ang aming suporta, sa inyo po ang kaya po natin ito nagiging nakakamtan ay dahil sa inyong patuloy na suporta sa amin. Kaya isa pong aming kahilingan muli, patuloy po tayo magkaroon ng kooperasyon at tulungan sa bagay na para sa katahimikan at ang kapayapaan ng lalawigan ng Marinduque. Kaya yan po, bilang isang talagang masasabi, talagang nasa panahon tayo na nakamta natin ito, ating panindigan na po, lalo nating patibayin ang ating pagsusuportahan at pagtutulungan ng bawat mamamayan po sa lalawigan ng Marinduque. Kaya isa din po nating aalamin sa ating bisita bilang kagaya ko ang trabaho nila talagang sa internal security operation, atin din po nga alamin yung kanilang mga activities o programa na kanilang isinasagawa o para mapanatili po ang ating kaayusan at katahimikan sa ating lalawigan
ng Marinduque. Yun po ating alamin sa ating bisita. Mate, ilan sa mga activity natin ay ang pagsasagawa ng tinatawag naming minor operations. O ito yung mga pagbisita natin sa mga mabubundok at malalayong barangay na kung saan ay hindi mapalagi ang nararating ng ating mga local police o ng ating municipal police station. So kaya kami, yung anyong mobile force, yun ang nakatalaga at yan ang aming pinupuntahan. Yung malalayong mga barangay na kung saan ay at least ay mga sa isang buwan o sa isang mga once a month ay napupuntahan ng kapulisan at na titingnan natin kung ano na yung mga kalagayan nila doon. Kasama rin po dito yung pagsasagawa natin sa kanila ng mga dialogue at pakikipag-ugnayan sa mga opisyalis ng barangay, ganun din po sa mga residente. Namimigay din po tayo ng mga babasahin upang manawaan ng ating mga mamamayan kung ano nga ba talaga ang turismo, ang kanilang mga adikain at kung paano nila nire-recruit ang mga kabataan upang sumapi sa kanilang hanay. Kasi alam mo mate, yan ang ating iniiwasan. Yung makapag-recruit sila ng mga kabataan natin. Kasi yan yung nagiging punterya ng ating mga kalaban sa kabila. Yung ating mga kabataan upang maisama doon sa kanilang hanay at gawing mga NPA o yung ating mga new people's army. Isa pa rito ay yung pagsasagawa natin ng mga lecture o pag-aaral sa mga kabataan at residente ng isang barangay upang nang sa ganon ay maging mulat ang kanilang kaisipan sa kung ano nga ba yung tinatawag nating CPP-NPA. At ang sa gayon ay hindi na sila ma-recruit o madala do sa kanilang hanay. At malaman din nila kung ano yung masamang may dudulot ito sa kanila kung may mapagdilin lang sila ng kanilang mga salita ng nasabing grupo. Nagsasagawa din tayo ng mga community organizing activities o yung pag-oorganisa ng mga tao sa shoreline. Kasi alam mo mate, napakalaki ng shoreline ng ating probinsya. Sa shoreline. At ito mismo yung pinagdadaanan ng mga kalaban natin na taga-kabila, yung ating napakalaking shoreline. Kaya dahil dito ay gusto nating mapaigting yung samahan ng mamamayan at kapulisan. Ay isa na rin po dito ay upang mabantayan ang ating probinsya, lalong-lalo na ang ating mga tabing dagat ay madaling mapasukan tulad nga ng nasabi ko. Yung mga galing sa kabilang probinsya ay napakadaling dumaong dito sa ating probinsya. At alam naman nila na napakatahimik nito, kaya dito sila pumupunta kapag medyo mainit na ang labanan doon sa mga karatig nating probinsya. Lalong-lalo na kapag may mga nangyayaring labanan ang militar at CPP-NPA sa kanilang probinsya, diyan sa karatig natin yung Quezon at Mindoro. Kaya patuloy nating hinihinikayat ang mga naninirahan sa mga barangay na kapag may mga bagong mukha at alam nila na ito ay mga miyembro ng CPP-NPA, ay huwag silang matakot at agad itong ipaalam sa ating kapulisan upang maiwasan natin ang anumang pangyayari na maaring makasira sa matiwasay at mapayapang pamumuhay sa ating probinsya sanhi ng mga teroristang grupo na ito. At isa pa mate, mahigpit nating iniiwasan at binabantayan dito ay kagaya na sabi ko kanina, ay makapag-recruit sila ng magiging kasapi sa kanilang kilusan. Lalong-lalo na ang ating mga kabataan. Hinihikayat rin natin ang mga kababayan na suportahan ang mga programa ng ating gobyerno na nakapaloob dun sa tinatawag nating Executive Order number 70 na naglalayong tapusin ang problema sa mga teroristang CPP-NPA. Yan po. Talagang kaya sa ating mga magulangin, sa ating mga kababayan, dito sa lalawigan ng Marinduque, ating obserbahan po ang ating mga anak, lalong-lalo na po ang ating mga kabataan. Dahil baka hindi natin alam, may mga grupo na nagre-recruit sa kanila. Kaya yun po ang ating patuloy na hinihingi, pinararating na inyong bantayan po natin ang ating mga kabataan, ang ating mga anak. Para alam po natin kung ano nangyayari sa ating mga anak po, sa mga kabataan. And then, kagaya po na nabanggit ni Mate Quintana, yung ating pong along the seizure na tinatawag po, ating pong ipagbigay ang mga impormasyon, kung mayroon po kayong nakikita o nasa subaybayan o na iparating sa inyo
ay pwede rin po niyong iparating sa amin na para malaman natin kung anong grupo yung pumapasok sa ating lalawigan. Sabi nga po, tayo po ang magiging, ito'y lalo po nating maaalagaan, mapabantayan ang ating probinsya sa ating pagtutulungan. Kaya po yung mga kababayan natin, lalo na sa anong Dasisur o ating tabing dagat, yan po ay mga pwedeng pasukan ng mga sinabi po ni Mit Quintana na yung lalawigan ng Quezon, sa lalawigan ng Mindoro, yan po ang mga sa paligid natin. Kaya pwede pong pwedeng kayo po ang makakapagbigay impormasyon sa amin. Kaya kagaya po na nabanggit din ni Mit Quintana, yung Executive Order number 70 na kung saan ito po yung talagang programa ng ating gobyerno ngayon, yung tinatawag po naming LCAC, to end local communist armed conflict. Kaya para sa ating mga taga-subaybay, ating hihingan po ng kahit maikling paliwanag ang ating bisita, kaugnay po dito sa sinasabi na Executive Order number 70. Oo, yun nga, tulad na nga ng nabanggit ko, yung Executive Order number 70 ay yun yung pinirmahan ng ating mahal na Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte na naglalayong tapusin ang problema sa mga teroristang CPP-NPA. Dahil dito ay bumuo ang ating Pangulo ng tinatawag na National Task Force o yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na siyang namamahala sa implementasyon ng executive order na ito. Gusto nating ipaalam na sa ilalim nito ay institutionalized ng Pangulo ang Whole of Nation Approach Policy o yung tinatawag natin na pagkilos ng buong sangay ng gobyerno na kung saan ay alam naman natin na hindi lang kakayanin ng ating kapulisan, ng ating kasundaluhan ang problemang ito. Kaya dapat ay tulong-tulong ang lahat ng sangay ng gobyerno, ang mga tao, ang mga mamamayan upang tapusin na itong mga problema natin dito sa rebuilding NPA. Yan, talagang yun ang pinaka-isahan natin. Kagaya na nababanggit po lagi namin, nasa pagtutulungan po natin talaga ito. And bago pa ako may yung bisita, bago natin tapusin, babasa muna ako ng ilan dun sa mga po natin. May mga ilan po tayong nag-comment sa ating sa Marinduque News Network. Ito po yung kagaya po ni Ma'am Elena Cruz. Pinagpala ako ng Diyos kasi taga Marinduque ako. Thank you, Jesus. And then kay Sir Doms Mindiola, good day po watching from Palau. Salute to all PNP ng Marinduque. Then kay Sir Marlor de Luna, hello mga kabayan. Then kay Hilo din po, kay Marlor de Luna. Then kay Ma'am Teresa Ugbak po, mabuhay po ang mga kapulisan ng ating mga mababait. Mabuhay po kayo. Yan po, maganda. Mabuhay din po kayo, Ma'am Teresa Ugbak. Yan po yung ating mga nag-comment po sa ating Facebook sa Marinduque News Network. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Sana po lagi po inyong susubaybay yung aming programa kahit may kaunting oras lang po ito ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. At bago po natin tapusin yung ating bisita ngayong umaga, ang kanyang oras, hingan din po muna natin siya. Baka may nais pa rin po siyang idagdag sa mga mensahe sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-pakinig dito sa Marinduque News Network, ang ating kalutang ng pulisya. Salamat mate. Bilang mensahe sa ating mga tagapakinig na Marinduqueño, sa ating mga kababayan, kasalukuyan po nating nararanasan ang kapayapaan at katahimikan sa ating probinsya na ligtas sa anumang banta sa ating seguridad na dulot ng mga teroristang grupo na hindi natatamasa ng ating mga karatig probinsya. Kaya sana po wag na nating hayaang mawala ito sa atin. Palagi po tayong makipagtulungan sa ating kapulisan sa pamamagitan ng pag-report kung meron man tayong nakikita na maaring banta o nais maghatid ng kaguluhan sa ating bayan. Huwag po tayong matakot. Mag-report po tayo sa ating mga kapulisan. Yan. Pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page and account na Marinduque PMFP upang malaman po ninyo ang iba pa naming programa at mga activity.
At sana palagi niyo po kaming suportahan yung ating pong Mobile Force Platoon sa aming mga programa para sa ikakaayos, kakatahimik ng ating mahal na Marinduque. At kung meron po kayong gustong ilapit sa aming unit, maaari rin po ninyo kaming i-text o tawagan sa aming cellphone number 0998-598-8203. Yun lang mate, sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat po. Muli, ito po si Police Major Kent Joan Quintana, ang Force Commander ng Marinduque Mobile Force Platoon. Mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat po. Yan, salamat po. Salamat sa ating bisita, si Police Major Kent Joan T. Quintana, ang Force Commander ng Provincial Mobile Force Platoon ng Marinduque. Kaya talagang kagaya ng nabanggit ko po kanina, binanggit namin, talagang ang ating isang programa o isang activities ay kailangan po talaga ang suporta ng ating mga mamamayan. Kaya ayan lagi po ang aming hinihiling, ang ating pagkakaisa, ang ating suportahan sa bawat isa. At yun po, salamat po muli sa ating bisita. At aking pagpapatuloy na din po namin itong aming programa. May isa pa po tayong bisita ang sa Mugpog Municipal Police Station na isa din po sa ating dito sa lalawigan na talagang kaya lang sila po talaga yung kaya nga tinatawag nating pinto. Sa kupunin nila yung pintuan natin dito. Itong Balanakan. Kaya lalo na po ngayon natin ngayon tayo nasa summer vacation pa. Talagang ito'y isa din sa ating kasama sa paglilingkod dito sa lalawigan ng Marinduque. Lalong-lalo na sa peace and order. Ating aalamin din po dito sa ating bisita sa bayan ng Mugpog. At kagaya po nang nabanggit ko sa mga ating mga taga-subaybay, kung may nais po kayo, comment sa FB lang po natin, Facebook sa Marinduque News Network. Dito po makikita natin para then saglit po at para po sa ating kasunod na programa, lang po kami ng commercial lang po muna kami saglit na kaunting oras po. Hindi po natin kalimutan na ang COVID-19 pandemic ay nandyan pa rin po. Kunting panahon na lang at nandyan na po ang vaccine. Tuloy-tuloy po natin itong ipagpapatupad at mag-observe tayo. Bakit kailangan magpabakuna kontra sa COVID-19? Kasama ang BIDA steps at pagsunod sa minimum public health standards, ang pagbabakuna ay isang mahalagang paraan upang maprotektahan ang sarili sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o full approval
ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo, tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon. Ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat ng mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ang Philippine National Police sa panguna ng ating Chief PNP, Police General Debold Menorias Sinas ay taos-pusong sumusuporta sa vaccination program ng ating pamahalaan. Ang PNP Health Service ay handa para sa pagbabakuna ng ating kapulisan. Nagtalaga tayo ng vaccination site sa PNP General Hospital at sa ating regional offices. Tayo rin ay nag-training ng mga vaccination team para sa programang ito. Mahigit 1 taon na tayong nakikipaglaban sa banta ng COVID-19. Maraming buhay itong kinitil, sinirang pangkabuhayan at maging ang lagay ng ating ekonomiya. Kahit tayong mga pulis ay di rin ligtas sa bagsik ng virus na ito. Marami tayong kasamahang pulis na nagpositibo, nagkaroon ng malalang kondisyon at ang iba'y binawian ng buhay. Sakit ng aking katawan, ang aking ulo, at nawala na po ng mga panglasa. Na-isolate na ako at nilagyan ako ng tubo. Habang na-intubate ako, nakagapos ng 2 kamay ko, ipinasok ako sa ICU. At Magandang umaga pong muli sa ating mga taga-subaybay dito sa Marinduque News Network. Ang ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Kagaya po ng banggit ko kanina, ang bisita din po natin isa ay ang ating kapulisan mula sa Mugpog Municipal Police Station. Ang kanila pong Chief WCPD, Women's and Children's Desk po natin sa Marinduque. Sa Mugpog po. Kaya atin pong bigyan ng daan ang ating pong bisita, si Police Chief Master Sergeant Violi Rio Floridio ng Mugpog Municipal Police Station po. Sa atin pong masipag na Provincial Director ng Marinduque Provincial Police Office, Police Colonel Wilson A. Santos VI. Ganon din po sa mga staff officers ng ating kapulisan ng probinsya ng Marinduque. Sa amin pong very supportive na Mayor, Honorable Leo M. Lebelo, at sa tagapagpadaloy po ng programang ito, na walang iba kundi si Police Major Elmer M. Manalo, Sir, Chief Picado. Gayon din po sa tagapagpadaloy ng Marinduque News Network, MNM, sa aming officer in charge, Police Captain Aldren L. Mutiaser, kasama ang buong puwersa ng Mugpog Municipal Police Station, at ganoon din po sa aming mga tagapakinig ng programang ito. Sa lahat po ng aming mga kababayan sa bayan ng Mugpog, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, na si Police Master Chief Master Violeta Rio Florido ng Women's Desk ng Mugpog MPS. Yan. Magandang umaga sa atin dyan sa mga kapulisan natin dyan sa bayan ng Mugpog, sa Mugpog Municipal Police Station. Siyempre sa kanilang Mayor, Mayor Lebelo, and sa kanilang hepe, Police Captain Aldrin Mutia. Yan. Magandang umaga. Isang kagaya po ng nabanggit ko kanina, talagang isa din sa ating dapat alamin, lalong-lalo na sa ating bayan, sa bayan ng Mugpog, ang peace and order situation sa kanilang nasasakupan. Ating aalamin sa ating bisita ngayong umaga kung anong
sitwasyon, peace and order situation sa bayan ng Mugpog. Para po sa kapakanan at kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang bayan po ng Mugpog ay mapayapa at tahimik. Pero patuloy po ang aming kampanya tungkol sa kriminalidad, iligal na droga, at nakikipag-ugnayan po kami sa bawat ahensya sa Mugpog. At ang aming mga barangay upang patuloy na ipatupad po ang katahimikan sa bayan ng Mugpog at magkaroon po ng peace of mind ang bawat isa dito. Yan, talagang yan nga po talagang kailangan natin, talagang ang ating mamamayan. Ika nga po ay alam o yung sa pag-implement natin dito sa ating bayan, pag talagang tahimik yung ating bayan, talagang ating mamamayan po ay tiwala. Kaya lang ay hindi natin pwede basta-basta sila muna maglalabas ngayon kahit tayo ay payapa ngayon o tahimik ang ating bayan ng Mugpog. Dahil may problema pa rin po tayo sa pandemya. Kaya hindi pa rin natin basta kahit sabihin pantahimik tayo ngayon po sa lalawigan, yun pa rin po, nag-implement pa rin po natin ang minimum health protocol ng lalawigan. Kagaya po, pagpapatuloy ko pa rin po, may mga ilang programa din po ang ating mga lalong-lalo na po, may ilang programa at activities. Dahil sa sitwasyon po natin sa lalawigan, tinatawag po nga natin yung focus crime. Meron po, ito po yung kagaya ng nabanggit ko po, yung mga nakaraang programa, yung tinatawag po namin focus crime, yung mga insidente ng focus crime, yung murder, homicide, physical injury, robbery, theft, and then yung pong anti-carnapping and motor napping, kasama po dyan. And kasama na din po dyan yung ngayon, yung rape. Kaya yun yung pong focus crime. At dito sa atin sa lalawigan at sa buong Maymaropa na po, region, ito din po ang isa nating pinagpupukusan, yung kagaya po nung sa Bausi, sa rape, and yung sa child abuse o Republic Act 7610. Kaya isa to po sa ginagawa ng ating mga kapulisan, yung may mga intervention pong ginagawa o programa and activities. Kaya para mapaglabanan po yung mga nabanggit kong mga insidente, ating aalamin po sa bayan ng Mugpog kung ano yung kanilang program and activities related dun sa mga nabanggit ko po mga insidente o kaso. Ang bayan po ng Mugpog, sa pangunguna po ng Mugpog Municipal Police Station, sa tulong po ng aming mga LGU, sa pangunguna ng aming butihing mayor, ay nagsasagawa ng info drive. Patungkol po sa kasong rape, na nakapaglalagay po kami ng mga tarpaulin o billboard sa 37 barangay dito sa aming bayan. At ang nakasaad po doon ay tungkol po sa Republic Act 8353 at 9262. And then na naglalayon po na ang mga kalalakihan o sino mga mamamayan ng bayan ng Mugpog o karatig nating bayan ay mabasa po nila kung ano po yung nakalagay doon sa ating billboard. Upang sa gayon ay magkaroon po sila ng idea kung paano hindi nila malalabag ang mga sinasabing batas natin. Na talaga naman po pangunahing nangyayari dito mo sa ating probinsya at sa labas at saan pang dako ng sulok ng Pilipinas. At patuloy rin po ang mga barangay visitation, particular ang mga interior barangay na kung saan ang kaso ng rape at pang-aabuso ay posibleng mangyari. Namibigay din po kami ng mga flyers and safety tips para makaiwas o maiwasan ang pang-aabuso. Magkaroon din po kami ng lecture symposium sa mga ama ng tahanan upang maiwasan nila ang masamang gawain. Ang amin pong himpilan ay nagsasagawa din ng ugnayan at film showing sa mga residente ng bawat barangay sa bayan ng Mugpog at ang aming mga pangunahing panauhin ay ang mga kalalakihan upang bagkus na kanilang maisipan o posible nilang kahantungan kung sakaling sila ay gagawa na mapang-abuso o aabusuhin nila ang mga karapatan ng kababaihan at ng ating mga kabataan sa komunidad. Yan. Kaya po para dun sa ating mga mamamayan, lalo na po sa bayan ng Mugpog, ang ating pong kapulisan, kahit po tayo nasa panahon ng pandemya, ng COVID,
COVID-19, yung kapulisan po ay patuloy pa rin po yung programa at activities para mapaliit o kung hindi man po natin kayang mawala yung insidente, at least po ay mapaliit yung insidente. Kaya ito po, kagaya ng nabanggit ng ating bisita, talagang ang ating kapulisan po ng Mugpog Municipal Police Station ay patuloy po sa kanilang programa para po sa kalaman ng ating mga mamamayan. Kahit yun naman po ay ginagawa ng ating kapulisan, sinusunod naman po yung ating implementation ng minimum health protocol. Kaya kahit po nagsasagawa ng mga symposium or lecture, naroon naman po yung ating implementation ng minimum health protocol. At may bilang lang po ng mga napipili tayong mga attendees o participant sa mga lecture pa ating sinasagawa. Kaya para po sa kaalaman ng ating mga mamamayan. Hindi po natin binabiolate ang any violation sa implementation ng minimum health protocol po. Kaya isa din po sa bayan ng Mugpog, ang ating i-maintain po ay isa din po sa na-declared ang ating bayan ng Mugpog ng drug-cleared municipality. Kaya atin pong aalamin kung anong update situation sa kanila, kung ano yung update sa mga Republic Act 9165 o yung sa violation ng illegal drugs. And then ano yung mga pag-maintain nila sa drug-cleared barangay and drug-cleared municipality na isinasagawa nila ngayon. So ang pangunahin po namin ginagawa sa pag-maintenance ng drug-cleared barangay, patuloy din po ang pakikipag-ugnayan namin sa ating ibang mga kapulisan, sa ating mga barangay, at pagbisita at pagmonitor sa aming surrendery upang kumustahin ang kanilang kalagayan at upang hindi sila bumalik sa dati nilang gawain. Patuloy pa din po ang pagle-lecture, symposium at pagbibigay ng mga babasahin upang maiwasan ang iligal na droga. At ang masamang dulot nito, sila ay isinasama rin po namin sa programa ng mga barangay tulad ng pagbibigay ng trabaho, tree planting activities, clean-up drives sa bawat barangay, at sa mga duli-tupad na programa ng ating gobyerno. Nagsasagawa din po kami ng lecture patungkol sa anti-terrorism, sa mga seaside, barangay na kung saan ito po ay naglalayong mapatatag ang isang komunidad na upang hindi po sila pumunta doon sa o bumalik doon sa gawain kanilang kinasadlakan nung una, na yun nga po tungkol sa illegal drugs, na sa ngayon po ay patuloy nilang iwasan at patuloy po ang kanilang pagbabagong buhay upang hindi po sila mauwi doon sa paghihimas ng ating bakal o yung tinatawag nating kulungan, kasi ang paghihimas po ng kulungan ng bakal ay napakalungkot na parte ng buhay ng isang tao. So, marami po kaming isinasagawang programa kung tungkol rin lang po sa pag-iwas sa droga. Dahil araw-araw po, ang ating pong PCR officers at ang ating pong mga pulis sa barangay ay patuloy nilang binibisita kung saan ay mayroon tayong affected barangay, na kung saan ay may napapabalita na may bagong mukha, na kung saan ay pinaghihinalaan silang mga drug personalities. And then nagsasagawa rin po kami ng pulong-pulong sa mga barangay, bayan, at ang aming mga investigador upang maturuan ang mga barangay na kung sakaling partikular o hindi partikular ang mga taong nandoon ay ipagbigay alam po nila sa amin upang kami mismo ang trumabaho o magsagawa ng investigasyon kung ano ang partikular na gawain ng taong ito, bakit naliligaw ito sa aming barangay, na kung saan sila galing, na kung ano ang kanilang talagang pakay doon sa aming mga taga-kabarangay. So yun lamang po pagdating sa ating illegal drugs. Yan po, talagang may isa din tayong tinatawag diyan, yung isa din programa natin, although ito naman ay para sa mga insidenteng involving mga ating kababaihan at kabataan, yung tinatawag nating Implan K5 o yung kalalakihan kontra sa karahasan sa kababaihan ng kabataan.
Ito, ginagawa din ba ito sa Yung Implant K5 po na yan na tinatawag nating kalalakihan kontra sa karahasan, sa kababayan at kabataan, ay patuloy po namin ginagawa yan sa pamamagitan muna ng tinatawag nating pagdidistribute ng mga babasahin patungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan at kabataan. Ganon din po yung tinatawag nating Anti-Rape Law, RA 8553, 7610, RA 9262, na sa ngayon po ay nagpo-formulate po tayo ng mga activities na talaga ng mga ginagawa nating makipag-ugnayan sa ating 37 barangay upang maipatupad po natin yung ating tinatawag na K5, na kung saan sa activity ito, ang ating pong bibigyang kaalaman ay ang mga kalalakihan upang maiwasan po nila na sila ay mapunta sa kulungang bakal. Dahil kung alam po nila ang batas na yan, ay hindi po nila gagawin o aabusuhin ang mga karapatan ng kababaihan. Dahil napakahirap pong malagay sa alanganin. Dahil napakalupit ng mga batas na yan. Na ang mga batas na yan ay yung talagang pinoprotektahan ang mga kababaihan at ang mga kabataan sa komunidad. So pasintabi po doon sa ating mga kalalakihan ha, wala pa pong ipinanganganak na batas para protektahan po yung inyong mga karapatan. Sapagkat ang mga kalalakihan daw po, ang siyang talaga namang gumagawa ng pang-aabuso kalimitan. Lalong-lalo na po sa loob ng ating tahanan. Ano po? Yan. Kaya talagang yung mga natin, mga kababaihan, ating protektahan, ang mga kabataan. At bilang tugon din po sa mga kabataan, may isa din po kaming programa yung tinatawag naming Kikidat, yung kabataan kontra droga at terorismo. Dito naman po, nagiging kapartner namin yung mga kabataan natin. Magaya po ng mga sangguniang kabataan natin. Isa na po sila sa membro nito. Kaya alamin din po natin kung meron din ba nito sa bayan ng Magpug. Siyempre naman po, ang kabataan kontra droga at terorismo, pagdating naman po sa ganyang programa, ang bayan po ng Magpug ay mayroon na na-organize na municipal KKDAT. At ang aming presidente po ay isang masipag na si Ginoong Jasper Kabangalan. So, rather, Kabangkalan po pala. Kasama po sa amin na sa pag-organize sa mga barangay ay ang aming presidente na kilala sa tawag na si Piolo, na kung saan ay talaga naman pong napakalaki ng kanyang ginagampan ng tungkulin. Dahil anumang oras na tawagin mo ang taong yan ay darating po at susuportahan ang kampanya ng KKDAT sa aming barangay. O kung ano man ang kanyang may itutulong, siya po mismo ang talagang nagpipresenta. Siya po ay nagpapaliwanag sa kahalagahan ng KKDAT. Isa na rin po siya speaker namin na talagang katulong sa pagpapaliwanag tungkol dyan sa tinatawag nating kabataan kontra droga at terorismo. So, ang KKDAT po natin ay may update po tayo sa mga sumusunod na barangay. Sa Barangay Lamesa, Butansapa, Banto, Pagapuwa, Sumangga, Anapog, Sibukaw at Bintakay. Meron na po tayong na-organisa doon. Yan. Kaya tayo po dito sa Lalawigan may 218 barangay po tayo. Kaya ibig sabihin may 218 sangguniang kabataan tayo. At sa bayan ng Mugpug po ay may 37. Kaya ang sa naming panawagan sa ating mga kabataan, lalo na sa mga membro po ng sangguniang kabataan, hinihikayat po namin kayong maging kasapi namin dito, yung kabataan kontra droga at terorismo. Kasi yung mga sangguniang kabataan po natin, lalo na nung panahon na kayo nangangampanya, ang nais po ninyo ay makatulong sa ating barangay, sa ating bayan. Ngayon, hinihikayat po namin kayo na maging kasama namin dito sa kabataan kontra droga at terorismo. Dito po namin makikita ang inyong paninindigan bilang panunungkulan, bilang sangguniang kabataan. Ang programa po ng KKDAT ay para din po sa ating mga kapwa kabataan. Kaya hinihiling po namin, hinihingi po namin ang inyong suporta. Alam po namin nakikipag-unayan ang bawat kapulisan namin sa inyong mga bawat barangay, sa bawat bayan. Kaya lang hinihingi po namin ang inyong programa
kung ano ba inyong programa talaga, lalong-lalo na nung kayo tumatakbo pa bilang sangguniang kabataan. Kaya ito po, isa naming hinihiling. Sana maging kasama namin kayo dito. Maging membro namin kayo dito sa Kikidat. Dahil ito po ay parang katulong na natin po para sa ating concern sa ating mga kabataan. Kung paano natin sila mapoprotektahan po. Kaya para sa kalahat po ng sangguniang kabataan na hindi pa sumasapi sa amin, na hindi namin nakakasama, sana makisama po kayo sa amin. Ang itong programa po ng Kikidat ay para po sa ating mga kabataan. Dito natin po makikita yung kay magaling magsalita din, nung kay nangangampanya pa bilang kabataan at may concern din kayo sa kapwa nyo kabataan. Dito natin po makikita. Kaya ito po ang panawagan namin ng kapulisan. Kayo po bilang mga membro ng sangguniang kabataan, dito ninyo po ipakita kung ano po yung programa ninyo. Dahil hindi po namin mapangunahan kayo dahil may mga kanya-kanya kami din programa, pero hindi po namin makita kung anong programa nyo sa mga kabataan, sa bawat barangay, sa bawat bayan. Kaya dito po tayo magkaroon ng partnership or cooperation. Magsama-sama po tayo dito sa Kikidat, Kabataan kontra Droga at Terorismo. Ating pong masasamahan ang ating mga kabataan dito po. Mapoprotektahan po natin. Kaya yun ang po ang pananawagan namin ng kapulisan sa ating mga sangguniang kabataan. Maging kasama po namin kayo dito sa laban na ito. Ano po? At siyempre, alam po naman natin ngayon sa panahon ng pandemya, alamin din po natin sa bayan ng Mugpog kung ano yung kanilang mga sinasagawa pa o other activities nila dito sa bayan ng Mugpog. So, ang other issue naman po natin, update po natin tungkol sa ating COVID-19. Tayo po sa bayan ng Mugpog ay nagtala ng bagong 3 positibo na kaso ng COVID-19 na nagmula sa barangay Gitnang Bayan. At sa bagong nagpositibo po, siya po ay naka-isolate na sa isang isolation facilities natin na doon po natin sila dinadala upang magpagaling. Para po sa aming mga kababayan, muli po namin kayong pinaalalahanan na manatili po tayo kung kinakailangan sa ating tahanan at umiwas sa mataong lugar, ugaliing magsuot ng face mask at face shield kung kayo ay lalabas o tayo po ay may gagawin sa labas. Lalong-lalo na po kung tayo ay mamamalengke. Ano po? And then, i-maintain po natin yung ating social and physical distancing sa pribado at pampublikong lugar upang maiwasan po natin ang pagkakaroon ng COVID-19 virus. Sumunod po tayo sa mga health protocols natin. At wala naman pong masama kung susunod tayo dahil hindi man po kami politikong tao, pero araw-araw po namin ikinakampanya ang inyong kasiguraduhan. Ano po? Yan. Talagang ang hangarin po namin mga kapulisan ay matulungan din po yung ating mamamayan para makaiwas po dito sa ating COVID-19 o pandemic na naranasan. Kami po, mga kapulisan, ay ganun din po, nag-iingat din po kami. Dahil marami na din po kami mga kasamahan sa ibang region o sa aming sa headquarters na nagkaroon na din po ng mga nagkaroon na din po nitong COVID-19 at may mga ilan na din po kaming kasama na talagang nasawi ang buhay, nawala na po. Kaya para sa atin pong mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque, ingat-ingat po tayo. Talagang sumunod po tayo sa minimum health protocol na i-implement ng ating mga kapulisan. At aking alamin din po natin dito sa ating bisita kung may mga accomplishment nila ngayong buwan ng Abril sa bayan ng Mugpog po. Tungkol naman din po sa ating operational accomplishment, tungkol naman po sa ating nakapag-aresto po tayo ng 4 na campaign against wanted person. And may 2 din po tayo na warrantless arrest at 11 enforcement of local ordinances po. So sa ngayon po, meron din po tayong naitala sa bayan ng Mugpog tulad po ng dati na meron po tayong pang-abuso sa kabataan na talaga naman pong hanggang sa ngayon ay
3 pa rin po. Yan. So yun lang po yung ating update. Yan, talagang may mga ano naman po, accomplishment tayo sa bayan ng Mugpog. Kaya po, ito kagaya po na nabanggit namin, aming programa, hindi lang po for information na maimpormahan ang ating mga mamamayan. Isa din po para mahikayat natin yung ibang mga mamamayan, maging kasapi natin, makakampi natin, makasama natin sa mga laban na para magpapanatili po ng ating katahimikan dito sa lalawigan. Kaya salamat sa ating mga naging bisita ngayong umaga. Bago ang lahat, ating hingan din po muna dahil kagaya po ng binanggit ko, maliit lang po yung oras namin, medyo dito sa ating programa, kaya hingan ko po ng isa pang mensahe o baka may dagdag pa ang ating bisita, si Police Chief Master Sergeant Bioli Rio Florido ng Mugpog Municipal Police Station. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Kapulisan ng Bayan ng Mugpog, sa pangunguna ng aming officer in charge, Police Captain Aldrin L. Mucha, Sir, makakaasa po kayo sa patuloy naming pagbibigay ng sapat na serbisyo at nararapat na ayon sa aming tungkuling ginagampanan. Maging mapagmatsyag po tayo at mangyari na maging rin po natin ang ating mga ginagawa sa bawat paglabas po natin sa ating tahanan. Ganon din po na sana ay matutukan po natin ang ating mga anak na sa lahat ng kanilang ginagawa. Upang at ang lahat po ng ating barangay ay talaga naman pong nakikiisa sila na sana naman po ay patuloy nyo po kaming suportahan upang patuloy po nating paglingkuran ng ating mga mamamayan ng ating bayan ng Mugpog. Sapagkat kami po ang aalalay sa inyo sa lahat ng mga gawain. Kami po ay nasa loob lamang ng aming opisina kung kami po ay walang activity sa labas. And then kung kinakailangan nyo po kami sa barangay upang kayo ay aming tulungan do sa mga gawain na talaga naman pong patungkol doon sa ating peace and order. Na talaga naman pong yun naman ang ating layunin na magkaroon po tayo ng safe place and peace community. At pilitin po nating maging mabuting tao at maging kalugod-lugod sa mata ng ating Diyos na talaga siya po yung poong lumikha sa atin. Kaya kung may mga tao pong gumawa sa atin ng hindi naman na ayon or labag sa ating kalooban na hindi naman po talagang masyadong mapang-abuso, pagpasensyahan po natin. And then kung hindi naman po natin kayang pagpasensyahan, ay nandun lang po kami sa aming opisina upang kayo ay aming paglingkuran. At kung kinakailangan po ninyo na mapailan po sila ng kaso, ay bigay alam lamang po ninyo sa amin. At kung gusto naman po ninyong ma-update, ay meron po tayong Facebook page, Mugpog Municipal Police Station. And then meron po tayong official Facebook page, Mugpog MPS. And then meron po tayong WCPD Facebook page na Mugpog MPS WCPD. So yun lang po at magandang umaga at maraming salamat po sa aming tagapakinig at ganoon din po sa tagapagpadaloy ng programang ito. Yan, salamat. Kagaya ng banggit ko po kanina, ang ating mga naging bisita po mula sa bayan ng Gasan, Mugpog, and sa Provincial Mobile Force. Kami po mula sa Marinduque Police Provincial Office at ito po ay yung programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, ay muli pong nagpapasalamat lalo-lalo na dito po sa Marinduque News Network kina Sir Sintino na narito sa kanyang mga kasama. Ito po ang programa ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Maraming salamat po sa inyo at muli po ako ay nag-iiwan ng isang paalala. Tayo po ay patuloy na mag-ingat sa ating araw-araw na pamumuhay. Isang maganda at ligtas mapayapang hapon na po, patanghali sa ating lahat. Tanghali. And salamat po muli.
gagamitin sa Pilipinas. Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa timbang kaya magpa-deliver na. Ang salay, 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 hey, hey. Ako sa'yo'y panatag-talaga. Ang salay, 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 hey, hey. Kung may ginhawa ang buhay, dahil nandyan ka, salay, salay. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Ayun na